Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dalawang bagay ang ating nais bigyan ng kaunting pansin. Una, yun pong sinasabi ni Jesus na kapag tayo ay nasa isang hapag o handaan, huwag natin pipiliin yung hapag ng mga piling-piling panauhin, no? Yung VIP, kumbaga doon tayo sa dulo, doon sa hindi masyadong halata, at hayaan natin tayo ang anyayahan. Ang ibig sabihin nito ay isang paanyaya sa napakahalagang kabutihang asa na tinatawag na kababaang loob, sapagat ito ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Bagamat hindi ito yung pinakamataas na antas ng mabuting asal, sapagkat yun ay nauukol sa pag-ibig, yun lamang kapag wala tayong kababaang loob, anong saysay ng iba pang mabuting asal. Ang pangalawang bagay na nais ituro sa atin ng Panginoon ay ang sino ba yung mga dapat nating anyayahan sa piging. Ito yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung walang may susukli. At ito ang sukatan ng ating pag-ibig, hindi lamang sa mga nasasabi natin kapantay natin, kundi para sa mga tao na marahil talagang hikahos na hikahos, talagang salat na salat sa mga halimbawa kaalaman o narating sa buhay, ngunit ganyan pa man hindi natin sila ina-etsapwera, hindi natin sila itinataboy. Magandang pagnilayan sino ba yung mga tao na nasa ating hapag, nasa ating contacts, nasa ating mga friends list na tinatawag sa social media. Sino ba yung lagi nating kausap sa maghapon? Baka masyado tayong mapili, masyado tayong choosy. Baka yung mga pinipili lang nating kausapin yung mga tao na kailangan nating kausapin dahil meron tayong kailangan sa kanya, so sa kanila. Ngunit yung walang maibibigay sa atin, baka hindi man lamang natin mapansin, hindi man lamang natin makumusta, mabati. Yung ba namang kumusta na kayo? Magandang araw po, napakagandang kaugalian. Na sana sa ating buhay lagi nating pansinin kung sino ang nasa harap natin. Huwag tayong maging mapili, sapagat si Jesus hindi rin po siya mapili. Kung sakaling maging halimbawa mapili ang Panginoon, ay baka hindi tayong piliin, di po ba? Nasa ating buhay ay isipin natin na tayo ay tinatawagan upang maging tagasunod ni Kristo. At ito ay ang may kalakip na paghahanap sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, mga taong kawawa, mga taong siguro hinusgahan na ng iba, diniscriminate. Pero sa atin, ano bang ating gagawin? Pakinggan, akayin sila, at maramdaman nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.